readings for this coming Sunday. Sa ngalan Wala ng si Ama, ng Anak, Wala ng naman, anak. Espiritu Santo. Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po at tinipon niyo na naman kaming magkakapatid upang makinig ng inyong salita. Yes, Lord. Patuloy po namin itinataas sa inyo ang aming mga sarili na pagkalooban niyo po kami ng inyong espiritu upang maunawaan po ang salita na nagbibigay buhay, ang salita na nagbibigay ng liwanag, at ang salita nagbibigay ng direksyon para sa amin. Buksan niyo po ang aming puso't isipan upang maunawaan po namin ang lahat ng ito. Sinasama na rin po namin sa aming panalangin ang parating po na kaarawan ng aming kapatid na si Brother Tonying. Iparating niyo po sa kanya, Panginoon Diyos, na wala po nasusulat na kapag kayo'y nag-imbita sa inyong birthday, magkakanya-kanyang bayad pa ang mga kapatid. Wala pong nasusulat yan sa iyong salita, Panginoon Diyos. Kaya kayo na po ang bahala sa kanya. Bigyan niyo po siya ng mahabang buhay pa at malusog na pangangatawan para patuloy pa rin po ang kanyang paglilingkod sa inyo. Amen. Ang lahat ng ito'y tinataas namin sa matamis na puso ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa Amen. ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panawa. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang Gandang gabi. Kumusta po? Pusing ko lang yung dinner. Di pa ako Sige tapos. po, enjoy your dinner. Si Brother Charles, kasama po natin ngayong gabi rin. Dapat alam ni Charles na pupunta tayo sa Tarlac, ha? Brother Para Charles, makita tayo. alam mo pala na pupunta kami sa Tarlac, ha? Yan, sinasabi na ni Brother June. Gaganda ka na ng lechon. Ano po, game na tayo? Umpisahan na natin. Kasi, May 11. Tarlac, Mga- brother. May 11. Opo. Nag-reaction si Brother Charles, oh. Anong Naluluwa sa sabi tuwa. niya? Nag-react ba? Meron, may chat siya. Alam ko po na darating kayo sa May 11. Magdala na rin po kayo ng baon. Ang bihira talaga to si Charles. Charles, pupunta kami ng Tarlac, mag-area visit. Sama ka? CFD yan. Catholic Faith Defender na yan. No? Oo nga, ayun. NatCon, 47. Okay. Umpisa na po tayo. Maraming salamat po sa opening prayer, Brother June. So, punta na po tayo sa ating sa ating gospel reading for this coming Sunday. At siya nga po pala, this coming Sunday is also called the Good Shepherd Sunday. Yung background picture mo. Opo. So because konting backgrounder lang po, dahil po yun doon sa reading na sa darating na Sunday. So in ancient Middle East po, ang mga shepherds or mga po tawag, pastol they do not drive their sheep, instead they lead them. So, hindi nila kinokontrol na pero sila ano bang Tagalog ng lead? Pinangunahan or pinututuan? Ano bang Yung mga sheep po, very close yan dun sa kanilang mga shepherd, no? Parang nga daw parang pets na nila. Kilala po nila yung boses ng kanilang sariling mga pastol, and dun lamang po sila talaga susunod. Shepherd lead them to, syempre, pagkain at tubig. Ngayon din, pinapangalagaan sila sa mga predators, no, yung mga pwedeng sumila sa kanila. And also, yung kanilang pastol, hinahanap sila kapag sila ay naliligaw ng landas or nawawala. So gaya nga po ng nasabi na natin kanina, Jesus is our good shepherd. He provides for us, protects us, saves us from danger. Ayun, may hibla na. Okay. Ibla na agad.
So, pakinggan po natin ang gospel for this coming Good Shepherd Sunday. And no less than Brother Hector po will read for us the good news. By the way, Okay. May tanong, sa linggo po ay Good Shepherd dito. Ang paris po namin, Good Shepherd kami, kaya may kapistahan po dito sa Ay, amin. Happy Fiesta po! Meron po ba kayong handa? ay, Makikipiesta po ba birthday, kami? fiesta pa. Opo, punta po kayo. Hindi nga po, kaya meron kaming nobina, 9 days nobina para sa Good Shepherd. Kaya kahapon kami kumanta sa misa ng alas. Wow! Anong kinanta niyo po? Brother Tonyin, kumpletuhin mo yung invitation mo. Po, Wag lang dagdagan mo. Ano? okay, basta Address, punta na kayo address? kay Kevin. KB daw. Sige po, Brother Hector, take it away na po for the gospel. Okay. Ang mabuting balita ayon kay Apostol San Juan. Puri ka Sa iyo, Panginoon. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan. Kulungang ito, kinakailangan sila'y ipasok ko rin. At papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito'y minamahal ko ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko kung muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin ito muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Brother Hector, for reading the gospel for this coming Sunday. So, Q&A na po tayo. So, ang unang katanungan po ay para kay Brother Tonying. Sino po ang nagsasalita sa talatang ito at ano ang kanyang ginagawa bilang isang mabuting pastol? Dito po sa taludtod 11, si Jesus po ang nagsasalita, kausap niya ang kanyang mga pastol. At ang sabi niya, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yun. Maraming salamat, Brother Tonying. So, dumako naman po tayo sa ika-12 taludtod. Si Brother Charles, okay lang po ba? Wala po dito. Okay. Ang katanungan po, paano naman sa verse 12 and 13, bale. Paano naman inilarawan ang isang upahang pastol na taliwas sa isang mabuting pastol? Ang upahan ay tumatakas.
Kapag nakikita ang dumarating ang asong gubat, iniiwanan niya ang mga tupa. Paghasay, hindi siyang pastol at hindi kaingin ang mga tupa. Yun. Maraming salamat, Brother Charles. And next is, Kulang yun ah. anong kulang? Kaya't sinisila. Kaya't sinunggaban ng aso. Kaya't sinisira ang Kaya mga asong gubat sinusunggapan ng ang asong mga gubat ito ang at mga pinangangalat. binubulabog. Oo. And then, sinabi na niya tumatakas siya di ba? Palibhasa'y upahan lamang. Okay na po? Satisfied na po lahat? Okay na pa dito. Thank you, Brother Charles. Okay, sa susunod naman po, 14 and 15. Sa talata 14, 15, Brother Sunny, maaari po ba? Ito po yung katanungan. Okay lang. Paano nga muling inilarawan ni Jesus kung sino siya at ang ugnayan niya sa Ama at sa kanyang kawan? Ako ang mabuting pastol. Kung paano makikilala ako ng Ama, ay siya'y nakikilala ko. Gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Oo. Thank you, Brother Sunny. Si Brother Tonying, baka may tanong. Brother Jerome, okay lang po ba sa verse 16? Mayroon, Ano pa ang kinakailangan gawin ni Jesus? mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Yun. Thank you, Brother Jerome. Alam ko mamaya may magque-question dyan eh. Pero patapusin na muna natin. Okay lang. Brother June, okay lang po ba? Sa verse 17 po. 17. Apo. Ano ang dahilan kaya minamahal ng Ama si Jesus? Minamahal ng Ama si Jesus dahil inaalay ni Jesus ang kanyang buhay upang ito'y kunin muli ng Ama. Yun. Thank you po, Brother June. And next is, babalik pala kay Brother Hector, ano? Brother Hector, okay lang po ba? Sure. So ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang buhay at kaninong utos ito nagmula? Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin ito muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Yun. Thank you, Brother Hector. Okay, welcome. So natapos na natin yung ano. Palagay ko merong mag-ano dito. May magque-question na agad. Tama po ba? Meron po. Yun no. Sabi ko na eh. Sige po, go ahead. Unang-una po, bakit nga po ba ipinaparehas o inahalin tulad ni Jesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol? Para sa atin kasi, hindi naman tayo makarelate dyan sa mga tupa eh. Kasi sa Pilipinas, kalabaw ang pinapastol natin eh. Hindi naman mga tupa. Hindi ba kambing? Saka yung pa, kambing pa. Pero tupa, bihirang-bihira nga tayo makakita ng tupa rito sa Pilipinas eh. Pero dito sa gospel, Jesus ay hinahambing niya yung kanyang sarili bilang isang pastol ng mga tupa. Yun. Yung kasing kwento ni Jesus, ito po isang talinghaga.
At kapag si Jesus ang nagkukwento ng isang talinghaga, ginagawa niyang simple ang kwento para maunawaan ng iba. Ang ginagawa niya mga lihambawa, yung mga common things. At sa panahon nila, very popular ang pagpapastol. Dalawa yung pinapastol nilang common doon, ang tupa at ang kambing. May karakteristik kaya hinambing rin niya yung tupa at kambing sa mga taong mabuti at masama dahil ang tupa maputi, ang kambing karamihan maitim. Kaya binanggit ni Brother Alex kanina, the shepherd are there to lead. Kasi dalawang uri ang pagpapastol. Una, nauuna yung pastol. Sumusunod sa kanya yung mga pinapastolan niya. Another way of shepherding is nauuna yung mga tupa at yung mga flock. Sumusunod lang ang pastol. Pero ang inahambing ni Jesus, siya yung nangunguna. Kasi alam niyo, ang karakteristik ng isang pastol nung unang panahon, dalawa. Kailangan alam ng mga pastol yung boses nila para maintindihan ng mga tupa. Pangalawa, dahil ang tupa, malabo ang kanilang paningin, they only depend on the voice of the shepherd. And number two, on the smell. Kaya mga tupa noon, ang mga pastol noon, hindi sila naliligo eh. Totoo yun. Hindi sila naliligo. Bihira sila maligo, lalo na pag magpapastol sila. Kasi kailangan maamoy ng tupa ang kanilang mga amoy kung hindi sila naririnig. Tapos, mapapansin natin, kung nung Old Testament, malaking bagay ang firstborn son. Kasi he owns twice that of the right, no? At saka kayamanan ng kanyang magulang. Dito sa pagpapastol, shepherding belongs to the youngest son. In any yung pamilya, kung malaki yung pamilya, maraming magkakapatid, maraming mga anak, ang pinakabunso, siya ang hinihirang palaging maging pastol. Tingnan mo si David, ang dami nilang magkakapatid, di ba? Pero dahil siya yung bunso, trabaho niya, pastol. Okay. Ako, living witness ako dyan. Ako kawawa eh. Ikaw, Brad? Ikaw ba, bunso? Lagi akong inuutusan eh. Oo, hindi ka pastol. Ikaw yung anak ng tupa. Anak ng tupa ka, Brad, katulad nito Nying. No? Yan yung no? Kaya dapat yan. So yun. Kaya another thing, lastly, no? Tinan mo si Santo Papa. Tinan mo yung mga obispo, meron silang staff. Di ba? Shepherds. Makikita mo yung staff nila, yun yung shepherd staff. Kasi nga, they are considered as a shepherd to their flock. So dapat maunawaan natin mga kapatid, nasusulat din na iisa lang ang mabuting pastol. It is only Jesus Christ. Tayo namamastol lang. Yan ang sinabi ni Ted Bacani kay yung bishop ng Onchoco ng Cubao nung siya ang nagbigay ng valedictory address doon. So yun lang po. Yun yung sana masagot ko yung tanong ni Tonying kasi wala naman dating nag-aalaga ng baka doon eh. Kundi yun lang ang pinaka-popular nilang industry, I would say. Salamat po, Brother John. Napakagaling mo talaga. Thank you po sa very nice explanation. So, dako na po tayo sa Brother Jerome, ikaw ba o ako na? Saan na yung Nakita nyo? Namin ko ba? Pwede rin ako. Okay lang. Nakikita nyo po ba? Nakikita nyo po? Opo. Okay. Game na po tayo. So, ano po yung ating mga keywords? Ako, ang tingin ko dahil siya ay good shepherd, siya ay isang
leader. Lagay na natin good shepherd. Brother Hector or Brother Jerome? He laid down his life. Brother Tunying, Brother Sonny, Brother Charles, Brother June. Meron po kasi akong Tanong, yung dito sa yung verse 9, sabi niya siya yung pastor, pero meron na naman siya sinabing ako yung pintuan. Ano ba talaga? Pastor ba siya o pintuan? O ano ba talaga? wala pong kasamang verse 9 eh. Hindi 11 po kasama to 18. yung 9, opo. 11 to 18 po. Yun po yung yung nauuna na dinescribe din siya na pintuan. Marami kasi naman yun Pero- yung para lang masagot yung tanong ni Brother Tonying, napansin natin dito sa salita, sa mabuting balita, kinukumpara ni Jesus yung shepherd sa isang hireling, no, yung mga upahan. Paano? Kasi sinasabi niya roon, yung shepherd, pag pumapasok yan sa kural, pumapasok yan sa pintuan. Pero yung mga hireling, yung mga magnanakaw, I would say, yung mga magnanakaw ng tupa, hindi yan pumapasok sa pintuan. Umaakyat yan ng bakod. Tingnan mo sa president ngayon, yung mga matitinong mga politiko, pag dumadaan yan sa kongreso, pintuan yan dumadaan. Tingnan niyo yung mga politiko magnanakaw, sa bintana sila dumadaan. Kasi ayaw nilang makita sila ng media, harapan sila dumadaan dahil mapupulaan sila. Yun yung comparison. Salamat muli. Okay po. Thank you. So, any more keywords? Yung upahan, bro. Kasi Upahan. kailangan niya i-compare eh. Upahang pastol? Hired man. Hardly. Dapat rin natin maunawaan, hindi kasi sinabi dito, saan ba nagpagsalita si Jesus nung binanggit niya itong kwento na to? In the Gospel of John kasi, karamihan ng mga kwento niya tungkol kay Jesus, Jesus na talab ng templo. Pero the other evangelist, yung tatlo, karamihan ng kwento nila si Jesus nasa kapaligiran. Nasa bundok, nasa disyerto, nasa Pero ito, Jesus Christ was speaking inside the temple. Sino mga audience niya? Yung mga Pariseo at Saduceo niya. Meron kasi message yan, later on, mababalangkas natin yan, kung bakit nagkwento si Jesus tungkol dito. Kasi before this, pinupulaan na siya ng mga Pariseo eh. On whose authority are you speaking about, no? Kaya tinatanong yung kanyang otoridad after nagpagaling siya ng mga bulag, no, sa na panahon ng Sabat. So yun. Thank you. Importante yung upahang pastol. Yes. Ano yun eh, patama niya sa mga Pariseo eh. Any other keywords? Praise? Defends his sheep and keeps them from danger and death. Tagapagtanggol, no? Tagapagtanggol. You're describing the good shepherd. From danger and Defends his death. sheep and keeps them from danger. And death, no? Totoo ba talaga na yung sinasabi niyang ako ang mabuting pastor, inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para lang sa tupa?
Oo, prophetic yun eh. Prophetic yung sinabi niyo. Tapos meron pang isang, minsan hindi natin na napapansin, pero to, parang hidden to. Yung sabi niyang, kailangan ko rin, pakinggan ang aking tinig sa mga ibang hindi nasa loob ng kulungan. Jesus is referring to the Gentiles. Yes. Sabi niya, this also I must lead, and they will hear my voice. Yun yung sabi ko kanina na may magtatanong eh. Pero thank you for... Oh, yun. Tsaka sabi niya, there will only be one flock, one shepherd. So ano sinasabi ni Jesus dito? Isa lang ang simbahan. Yung simbahan na tinatag ko. Amen. At yan ay walang iba kundi yung Si Kibuloy. Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Okay. Kaya kayo mga kapatid, niyayaya ko kayo na sumapi na kay Kibuloy. Kasi nangangailangan siya ng leader dahil nagtatag ngayon. Nauubos lalo yung buhok mo. Isa lang. So doon na tayo sa anointed son. At least madali ka mahanap ng mga sheep kasi mga shiny. Makintab na. Oo. Ano pa ilalagay natin pa? So, ibig sabihin, yung binabanggit niyang upahan, si Kibuloy yun. Tapos sino yung mga asong gubat? Yung mga demonyo yun. Correct. Yung mga tauhan niya. Yung mga demonyo po yun. At saka yung mga taong who tends to mislead the people. Yeah. Yung mga, kaya nga nandun siya nagsasalita sa loob ng templo eh. Ang pinapatamaan ni Jesus dito, yung mga Pariseo na ang gusto lang nila posisyon. Di ba sinabi nga last gospel ba yun? Hindi, last reading. Anyone who claims to know God without keeping His commandment is a liar. A liar. Liar, go to hell. Second reading yata yun. Yes. Talagang duktong-duktong siya, no? Ang galing talaga ng pagkakaayos nila yung mga readings bawat Sunday. Anything else po na gusto niyong ilagay sa ating Brother Sonny, you're so quiet. Are you sleepy? No? Kikinig lang. Okay. Si Brother Charles. May sinulat ba si Brother Charles? Mawawalan ng tupa or lost sheep. Brother Charles, ano to? Mawawalan ng tupa or lost sheep? Meron po ako isa pang paglilinaw na malaman. Doon sa verse 17, ang sabi niya po, dahil dito minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Ang sabi, upang ito'y kunin kong muli. Ano po ba yung ibig niyang sabihin na siya mismo kukunin niyang muli ang buhay na iaalay niya? Di ba prophetic din yun? It talks about His resurrection. Oo nga, pero hindi naman siya, ang pagkakaalam natin, ang Ama ang nagbibigay muli ng buhay sa Kanya. Pero may sinabi din po siya na I and the Father are one. Hindi po ba? Hindi po ba iisa sila? Okay, yun nga po ang gusto ko malaman. Ang ibig niya bang sabihin dahil siya rin yung Ama, kaya siya rin yung babawi sa kanyang buhay? Yung ba yun? Pwede mag-comment doon? Go ahead po, Brother Hector. Ibig sabihin, only God can do yung sinabi niya. And only God has absolute power over life and death. That means He is proclaiming Himself that He is God. He is God in person. Kaya He can do those things yung mga sinabi niya. Okay. Brother Tony, okay po ba sa inyo? Pwede niyang magpawiin, Kasi is God. Opo, kasi freely He has given His life, di po ba? Kasi mabigat yung salita niyang walang makakakuha nito sa akin. Kaya nga po, because freely He has given His life. Opo, He laid down His life.
kusa ako itong ibibigay. Meron akong kapangyarihan ibigay ito at kunin kong muli. Opo. Yun nga. Yun nga po yung sinasabi doon because he triumphed over death. Di po ba? Dahil sa kanyang resurrection, siya yung nag-alay ng buhay para sa ating salvation. And yung kanya pong victory is heralded by his resurrection. Tama po ba, Brother June? Opo, tama. Kasi dito ay ang pagpapahayag lang ni of his divinity. So we have to understand that Jesus is both human and divine. Pero at yung statement na to, it shows, sabi nga ni Ka Hector, Jesus divinity, yung pagiging Diyos. So, Tama po. natin Tama po kasi nga alam naman natin na ang gospel ni Juan ay siya lang yung ebanghelista na nagpapatotoo na si Jesus ay Diyos din. Oo. Dito natin natagot Brother Alex yung kay Charles, sabi niya kasi mawawala ng tupa or lordship. Pero bago yun kasi makikita natin, binanggit niya yung kanilang simbahan. Novaliches Cathedral Fiesta naman sa Good Shepherd nila. Wow. Pero wala na nagsa-celebrate doon dahil wala na nga yung mga tupa ron eh. Nagkandawala na. Yun sigurong ibig yun sabihin. Ganun ba? O kasi magkarugtong eh. Oo nga Brother Charles, paglilinaw po. Are you there? Novaliches ba kayo, Brother Alex? Hindi po. Valenzuela po ako. Good Shepherd sa Novaliches. Saan? Hindi ko kabisado yung And may sinulat siyang eternal life. Yun naman ikasagutan doon sa sagot ni Brother Hector sa tanong nito ni okay. Eternal di ba? Eternal life. Meron pa po ba tayong or magpapatuloy na po tayo? Meron pa po tayong ilalagay? Or are we good? Hi. I think continue. Continue na po tayo. Sa first reading na tayo. Opo, tuloy na po natin. Okay. Maraming salamat po. Oops, meron yata ulit chat. Next first reading. Brody. Okay. First reading na nga daw. Brother Tonying, kayo po ang naka-assign pala. So, ganun po ba? Opo. Ito yung sa gawa. Opo. Ito yung sa Opo, ang pagbasa 8 to 12. Ang pagbasa po ay mula sa Gawa ng mga Apostol, Kabanata 3 ay Kabanata 4, mga talata 8 hanggang 12. Sina Pedro at Juan sa harap ng Sanhedrin. Sumagot si Pedro na napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, palastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya ay inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay at siyang naging batong panulukan.
Kay Heso Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat Salamat sa Diyos. Maraming salamat, Brother Tonying. So, konting ano lang po tungkol po dun sa pagbasa no po sa mga gawa, Kabanata 4, talata 8 hanggang 12. So as Peter and John spoke to the people at Solomon's portico, yun po yung last week's reading ano po. The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to them. Ito po yung teaching ni Peter and John, mukhang na-upset sila no because yung mga apostoles ay nagtuturo na si Jesus daw ay nabuhay na mag-uli. Isang doktrina po na specifically rejected ng mga Sadducees. So si Pedro at si Juan ay kinuha nila at overnight na ikinulong. Meanwhile, nung pagkakataon na yun, ang mga na naniwala no, ng mga kalalakihan ay lumobo ng hanggang 5,000. Libo. Okay. So nung sumunod na araw, si Pedro at saka si Juan dinala sa harapan ng mga Sanhedrin. So what we hear today is Peter's address to the Sanhedrin. It is an apology of the faith rather than a sermon. From this address to the Sanhedrin, Peter and John were released. Pinalaya din pala sila. So parang ano no, sa feeling ko noon parang ipinamukha sa kanila pero hindi pala no, parang apology of faith pala parang ano na lang, kumbaga kinonkretize nila yung paniniwala. Okay po. So, huminto po tayo kanina kay Brother Hector. So, Brother Charles, okay lang po ba? Sige po. Okay. Ang unang katanungan po para sa talata 8, puspos ng Espiritu Santo, kanino nakikipagtalastasan si Pedro? Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinasayat ninyo ang kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin ang lumpong ito at kung paano siyang gumaling. Oo, Talastasin ninyo sinagot mo na rin yung 8, 8 and 9. Oh. Thank you, Brother Charles. Sama mo na Thank 10. you. So, susunod naman si Brother Sunny. Brother Sunny, sa inyo po ang katanungan para sa talata 10. Okay. Ano ang isiniwalat ni Pedro sa harapan ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo? Talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit miling binuhay ng Diyos. Yun. Thank you, thank you. Thank you, Brother Sunny. Next question. Brother Jerome. Ano pangalan ng lumpo? Ito po yung katanungan. Hindi. Paano inilarawan ni Pedro si Jesus sa pagkakataong ito? 11, no? Apo, 11. Ang Jesus na ito, Hmm. nasa lumang tipan. Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siya naging batong panukalan. The builders which has become the cornerstone. Is the stone you rejected by has you, become the cornerstone. the builders. Panulukan. Cornerstone. Thank you, Brother Jerome. Wala naman po. Next is si Brother June. Brother June, sa talata 12. Ano ang natatanging matatagpuan kay Jesus lamang at ano ang kadahilanan nito? Pinaliwanag ni San Pedro na tanging kay Jesus lamang matatagpuan natin ang kaligtasan.
Amen. Kasi wala nang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao para tayo ay maligtas. Yes. Kahit Okay. pangalan pa ni Kibuloy yan. Tama. Bago, Brother Jerome, pwede po, tanungin ko lang si Brother Jerome. Ay, Hindi ko kasi alam kung saan hinugot itong salitang ang batong itinakwil. dala. Ano? Yung verse sa Ano? Old Testament, bro. Old O, Testament. sa Old lumang Testament tipan, Hmm. saan na ba yan? Sa Psalm awit? yan eh. Di ba? Saan po? Mukhang nasa Psalm. Tingnan natin, Psalm 118 ata. Check Sa natin. Salmo ba yan o galing kay Isaiah? Ayan, Psalm 118:22. The stone the builders rejected has become the cornerstone. Psalm 118, 1:8. 22. Okay, salamat po. Wala nga naman po. Okidoki. Kasi karugtong yan ng 119. Walang sino mang tao na nag-iimbita sa kanyang kaarawan, ngunit kanya-kanyang bayad. Nakalagay din. Psalm 119 yun. 119. Piyesta pa, piyesta. Tapos sumunod na araw, piyesta pa sa amin. Ayos. Game na tayo. Mag-share screen ako. Hindi, gusto ko talagang magpakain kaso talagang wala akong kapera-pera eh. Alis ka dyan. Okay. Hindi naman okay lang, Brad. Hindi Okay naman lang po. kailangan na sasadyain ka namin para magpakain ka lang. Ako yan po, Talagang sorry. ayaw ka lang namin makasama. Salamat. Hindi, happy birthday, Brother Tonying. Maraming Ang importante, yan. Brad, na napagdasal ka namin. Yun lang ang importante. Salamat po. Sama ako sa Tarlac ha. Sama ako sa Tarlac. Andyan si Brods, Kuya Charles. Oo nga. Brother Charles, pupunta kami sa Tarlac. Balityon. Okay. Game na po tayo. Ulit-ulit ano dito yung pangalan ni Jesus, the name of Jesus Christ di ba? Pinapamukha ni Pedro. Isa pa pong tanong, sandali lang po. Ang tanong ko po, ano ang kaugnayan sa gospel na mabuting pastol dito sa sagot ni Pedro sa mga nagsisiyasat sa kanila na mga pinuno ng Sanhedrin? Yun lang sinabi ni Jesus na willing siyang ibigay yung buhay niya. Na ginawa naman niya. No? Ito naman, ni-reaffirm lang ni Pedro on whose authority kasi the authority of Jesus Christ na kayong mismo, you persecuted Him. You crucified Him. No? So yun yung connection ng dalawa. Fulfillment. Yung isa, fulfillment, sabi nga ni Jerome, itong isa, reaffirmation. No? Kasi tinatanong on whose authority. Okay, opo. Diba? So, andun pa rin yung parang leadership pa rin Leadership. Correct. Leadership pa rin. Cornerstone nga siya Kaya nga, Diba, so Jesus, nandun pa rin leadership pa rin. cornerstone. Leadership You pa have rin. rejected pa. Cornerstone. Pero dito, yung leadership ni Pedro Opo. kasi siya ang tumayo siya ang namagitan siya ang nagsabi and he was boldly speaking when the authority was being questioned. In the name of Christ. Pero yun nga, yun, yung ang tawag dito, focus is si Christ. Diba? Kaya yan, pangalan. Ba't So, mo binura yung name of Jesus Christ? Sinabi ko pa. Jesus, the name. He is speaking in Above the name of every Jesus. name. Above Every name. every name. Tsaka yung verse 12, salvation. Yun yung keyword dyan, salvation, na related din doon sa kabila. Sabi nga ni Charles, eternal life. Oo nga, dito yan. Di ba? Dapat may Yun eternal life dito.
Sorry. Eternal life. Cornerstone po. Ay, cornerstone po sa proceeding. Ang gusto ko dito yung puspos ng Espiritu Santo. Yeah. Kasi, si that Pedro. time, yeah. Ano na sila? They were already filled with the Holy Spirit. Dumating na yung Pentecost. Pentecost. Kaya malakas na loob nila. Chapter 2 yung Pentecost. Si Philip nga, ngayon nag-ano rin biglang naglaho sa nagpaano sa eunuch ba yun? Oo. No? Ano niya? Siya nag-interpret nung babasahin ng ano. Yes, and then binaptize niya, no? Tapos maya-maya wala na siya. Caught up by the Spirit. Meron pa po kayong gusto ilagay? Brother Hector, Brother Sonny. Ito pong talata 12. Parang meron akong naaalala doon sa Ephesians, yung sinasabi ni Pablo tungkol dito sa Jesus na to, na bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagmistulang alipin, di ba? Balit, sa kanyang pangalan lahat ng mga tao sa silong ng langit, sa ilalim ng lupa ay luluhod. Every knee shall bend. Oo, yung every knee shall bow, di ba? Parang ito yun Jesus Christ is Lord. Parang yun na din po yung Jesus, the name above every name. Tama po ba? Above all name. Oo, all na lang. Sige, all daw sabi, Brother June. Jesus saves. Pwede siguro yung dagdag. Ayun na, eternal life. Yun na nga pala. Ay, salvation pala. Salvation. Salvation belongs to one. Seats upon the throne. And unto the Lamb. Praise and glory. Wisdom and strength. Honor and power. May nakalagay sa chat. Keyword po sa first reading icon. Okay. Masulat na. Masulat na. Thank you. Be to our God forever and ever. Anything else po? If wala po, let's proceed na to the second reading. If okay lang po sa inyo? Okay, let's proceed to the second reading. And supposed to be si Brother Butch po ang magbabasa. Pero wala po si Brother Butch eh. Brother Charles, is it okay for you to please read the second reading? Sige po, walang problema po. Thank you. Faith depender yan Kaya nga. Sandali lang po. Bakit dito pinagdidiinan nila na si Jesus ay taga Nazaret? Nazarean. Taga saan pala? Alam naman nila na anak ito ng Diyos pinanganak nga ito, salitang ito, nagkatawang tao, pinanganak ni Maria. Pero lagi nating na sinasabi, ito si Jesus, taga Nazaret, karpintero to Parang ganun. When Peter spoke to the Pharisees, gusto lang ipaliwanag na yung sinasabi niyong Jesus of Nazareth. Kasi hindi naniniwala yung mga Pariseo na si Jesus ay Diyos Alam nila na si Jesus ay isang ordinaryong tao lang na pinanganak sa Nazareth. Kaya yun ang sinabi ni Pedro. Ginamit yung description lang na yung binabanggit yung Jesus na taga Nazareth. Yun lang yun.
pinaliwanag yan. Okay, salamat po. Okay. Diyan ba yung Jesus Nazareno, no? Apo. Nazareno. Thank you po. So let's proceed dun sa second reading and konting ano lang po no sa first John chapter 3 verses 1 to 2. Maiksi lang naman po yung reading, no? So konting ano lang po panimula lang. So having thought about repentance and reordering of our lives to follow our Father's plan. Ang tinuturo na ngayon ni John ano ba ang means para tayo'y maging parte ng covenant family ng Panginoon. Affirming the present reality ng pag-ibig ng ating Panginoon para tayo gawing mga Kristiyano o kanyang maging mga anak, merong tatlong consequences pala yun. Una-una, bilang mga Kristiyano, we do not belong to the world. Kasi nga, itong mundong ito failed to receive Christ. Kalawa, Christians will lead lives of holiness gaya ni Kristo. At ikatlo, Christians are confident of an even greater salvation sa darating na panahon. Okay? Thank you po, Brother Charles. Pakisulat ng keywords, brother. Children of God. Meron na, no? Brother Charles, take it away po. Pagbasa mula sa unang sulat sa Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo ang gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya ang tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakakilala ng mga kasalimutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal. Sa ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit hindi na pamahayag sa maging kalagayan natin. Ngayon man, alam na natin sa pagparito muli ni Kristo. Tayo matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin siya ang kanyang likas na kalagayan. Kalagayan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Brother Charles. Thank you po. So, kanina po, tayo ay nagwakas ng katanungan kay Sa akin po. Brother Jude. Thank you po. So, kay Brother Hector na po. So, ito po yung katanungan sa talata 3. Paanong ipinakita kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama at kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan? Supposedly. Brother, Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. yun. Thank you, Brother. Tanong po, Okay. Welcome. gaano po kalaki ang pag-ibig ng Diyos? Hindi nasusukat, Hindi malirip. hindi malirik ng ating kaisipan. Isipan. Tama po ba? Hindi, sandali lang. Apo. Punta lang ako doon sa sewing machine ng nanay ko. Kuha lang ako ng bidida. I-measure Wala ko mo na- talaga. Kuha lang ako ng tape measure. Ano ba, diameter Medida. o circumference? Okay. Yung susunod pong katanungan para kay Brother Tonying. Brother Tonying, May Oh. takip. may nga mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit ano itong di pa nahahayag bagamat pagdating ni Kristong muli, ano ang ating makikita? Mga minamahal, sabi nga niya, sabi nga ni San Juan, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunpaman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya
sa kanyang likas na kalagayan. Napakabigat na talata po ito. Napakahirap unawain para sa akin. Tumpak kayo dyan. Thank you, Brother Tunying. Thank you po. Paki-explain, Brother Okay. Tonying. Oo nga, Ano ibig paki-explain. sabihin nung hindi pa nakahayag ang magiging kalagayan natin? Sige nga po. Hindi ko nga naintindihan. Sa akin yung ipapaliwanag. Kaya nga sinabi ko, naguguluhan ako dyan eh. Yung likas na kalagayan. Ano Yung likas na kalagayan, ano yun? Yung Marami kasi yung mga tao sa mundo ngayon, hindi nila alam what will happen to them, 'di ba? Walang katiyakan kung saan sila pupunta eh. Hindi lahat naman ng tao naniniwala sa Diyos. So, ang ginagawa nila, they just live life to the fullest. Kung ano lang ang buhay nila rito, magpakasasa sila. Yun yung kasi walang katiyakan. Pero tayo, hindi naman natin alam talaga ano mangyayari sa atin. Pero itong mga propeta, itong mga ibang evangelist, they gave us a foretaste. Binigyan tayo kung baka sakali ito ang mangyayari. Pero all we need to do is to believe in Christ. Kasi nga, if there is no Jesus Christ, there is no salvation. Amen. So when we die, eternal damnation yun. Wala na, tapos na yun. Kaya nga, tama lang yung mga atheists na we live life to the fullest. Pero dahil naniniwala tayo na meron Diyos, na ang Diyos na to na si Jesus, niligtas tayo, meron tayong patutunguhan na pag tayo'y namatay na at pagbalik ni Kristo, no, we will become a glorified body and we will see God face to face. Although may mga Bible scholars na believe na hindi kailangan lahat mamatay, no, lahat ng tao mamatay bago nila makita si Jesus. Totoo yun kasi yung Catechism of the Catholic Church sa atin, the moment we die, we can already see Christ. We can already see Christ. So, yun yung yun lang yung paliwanag nito kaya walang katiyakan, no? Tama. Brother June. Pero alam po natin na nung unang magpakita si Jesus nung unang gabi, nakita na nila yung tunay na kalagayan ni Jesus, yung kanyang tinatawag na glorified body. Oo. Dahil nga, tinusok pa nga nila yung tagiliran nitong si Tomas, hindi ba? So nakita nila yung likas na kalagayan ni Jesus. Bakit sinasabi nila na sa muling pagparito, muli ni Kristo, tayo matutulad sa kanyang sapagkat nakita natin siya. Sila mismo nakita na nila si Jesus sa kanyang glorified body, di ba? Oh, but not everyone believe in the testimony of the apostles. Yun lang mismo sa mga Hudyo, di ba? Hindi sila naniniwala. Kaya nga, sabi nila, ninakaw lang yung katawan ni Jesus eh. Hindi naman talaga glorified body yan eh. Kaya binayaran nga nila yung mga sundalo para malaman lang na hindi talaga nag-resurrect si Kristo. Ito yung mga tinutukoy ni San Pedro dito. Yes. Walang katiyaka. Sa ibang relihiyon pa, ang pagkakaano niyan, hindi daw si Kristo yung pinako. Si Judas daw. Yan ang sabi ng mga Muslim. Opo. So anyways po, yun sa tingin ko po no kasi yun ang sinasabi dito no, laging sinasabi na we are children of God, no? And then we owe our dignity as children of God through the love of the Father. And we Christians have a great future, but not yet revealed. We just have to wait. In the meantime, we live according to our identity as God's children. So yung pala dapat ang maging ano natin. Brother, ng katiyakan no? Pero merong hope. Brother Alex. Apo. Marami tayong nababasa sa gospel, sa mga sulat nila ng mga apostol, yung salitang
Son of God. Mhm. Diba? Marami tayong nababasang ganong Son of God. Ngayon, meron akong narinig, pagka sinasabi nga tayo, we are sons of God. Diba? Magmula nung nakipag-isa tayo kay Jesus, tayo nga ay naging anak ng Diyos. Dito nga sinasabi, hindi po ba? Children of God. O, tayo ay Anak mga ng anak Diyos. ng Diyos. Sa maraming mga Bible verses na nababasa ko, pero ang nakalagay, Son of God. Mhm. Ngayon, nagre-reklamo ito mga pastora. Hindi daw sila Paano? kasama. Wala sila. Hindi Kami, sila daughter. Daughters, walang daughters. Daughters. Walang daughters of God eh. Hindi ko nyo mapapansin nyo po kasi lagi Children nasa naman. male yung dahil kung titingnan natin ang society even before, talagang predominantly male ang ng society. Masculine. Diba? So, ang lang doon, kahit na sinasabi na son, pero dito nga children eh. O, di dapat matuwa na sila kasi children. Oo, tama. Diba? Pero kasi kung sinasabi na son, lang yun, parang collective na Pero depende rin kasi dalawa yung nakasulat doon sa Bible na Son of God. Minsan nakakapital yung S. Yes. Son of God. Si Christ yun. Pagka ganoon. Hindi po ba? Yup. O may hibla na po si Hindi ba tayo nakakaano sa nagmamadali na si Brother Charles? Sorry po, sorry. One leadership, Oo listen. nakaano dun sa may keyword na po kayo, one leadership, at na yun. Children of God ang dyan sa second Ano reading. nandun pa rin ba yung children of God? Lagyan natin children of God. Pagmamahal ng Diyos. Love of God. Ano pa po? Anything else? Bago tayo dumating kasi si Brother Charles, may hibla na. One leadership. Listen, I am good shepherd. I know my sheep in glory of children of God, the eternal life. May dagdag pa po ba kayo dito para iduktong-duktong natin yung mga As children, we have a great future not yet revealed. Di pa na Pero yung hindi pa na-revealed? Brother Alex, Opo. Yung pagka children natin, alam mo, di pa natin masyadong ang isang malaki kong katanungan dito palagi, dahil ang mga readings natin yung gospel, first reading, second reading, yan ay pinili na ng mga gumawa ng lectionary, di ba? Kung sino man yung mga gumawa niya nung unang panahon, meron yatang mga bago, di ba? Sila na nagsa-assign kung ano ang babasahin sa bawat araw, bawat linggo, di ba? Sila na nag-assign. So alam nila na may mga ugnayan yung gospel, first reading at saka second reading. Opo, meron po. Ngayon, dahil tayo ay nasa mabuting pastol, tinitingnan ko itong dalawang verses na to sa unang one, nasan dito yung mabuting pastol? Actually, po lahat yan eh. Base po dun sa cheating po ito, pero di ba Brother Jero? Doon po sa sa slide presentation ni Father. Nakalagay po talaga doon yung magtutuhog doon sa tatlong reading ay leadership. Okay. Hindi naman siguro yung good hinahanap ko kasi yung ship tayo children of God. Related pa rin to kasi. The only single word that ties the three readings is the love, pagmamahal. Love of Yun lang God. ang nagtatahi ng tatlo. Mahal ni Jesus tayo kaya tinawag siyang mabuting pastol, the good shepherd.
Pangalawa, si Pedro nagkaroon ng lakas loob para ipaliwanag sa Sanhedrin na si Jesus ay Diyos at si Jesus yung pinako ninyo. Kasi pinakita rin doon na dahil nga sa pagmamahal ni Jesus, siya ay nagpakamatay para sa atin. And of course, dito sa pangatlo, sinasabi lang ni John na mahal tayo ng Diyos. So, yung single word that ties the three readings is L-O-V-E. Love. Mm. Pag-ibig. Oo nga. Yan yung Nababanggit lahat yung salitang yun yung pag-ibig. So yun yung commonality doon sa tatlo. Pag-ibig. Okay po. So yun ang nilagay ko doon sa sa magduduktong. Anyways, so ito yung yung Salmo, batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. At yung awit pambungad sa mabuting balita, ako'y pastol na butihin. Kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Para may po tayo, clue sa hibla. So, nilagay nga ni Brother Charles ay lagay na natin. Meron po kayo. May nagsulat na po bang bago? Kahanapin ko yung aking hibla. Napapansin natin dun sa Mitalet dahil si Charles nagpo-post na Mitalet yan, di ba? Yung Mitalet, pagdating doon sa Salmo, may mga nota. Kaya yung mga katulad magbasa ng nota, hindi, totoo, di ba? Yung mga nagbabasa ng nota, kaya nila inaawit eh. Kaya nga Salmo yan eh. Inaawit talaga, inaawit kasi ang Salmo talagang para awitin. Kaya dahil wala naman na nag-volunteer, ako na mag-volunteer na awitin yung Salmo natin, no? Ito yun, no? Kay hirap unawain bawat damdamin. Duet tayo. Akong magmahal hanggang libing sa langit may tagpuan din at doon hihintayin itong bato sa buhay. May kanta talaga yan. Tito Vic and Joey. Nasusulat talaga yan. Kaya minsan, pag hindi nyo alam, tanong nyo, meron rin ako kasing yan. Refer to. Inaawit talaga yan. Salmo yan eh. Salmo. Opo, tama po yun. Ang aking mga anak at mga asawa ko, mga salmista yan. Pagka sila umaawit ng salmo. Naawit talaga yan. Basta marunong ka lang magbasa ng nota. Gihay, siya pang naging saligan. Parang ganun yan eh. Meron yan kaya. May mga notes. Dati po kasi ako nagsasalmo pero hindi na ngayon. Anyways, meron na po ba nagsulat? Antayin ko lang po para copy-paste na lang. Ang akin po, pwede. Go ahead, Brother Tonying. Ang nagawa kong hibla si Jesucristo ang mabuting pastol na handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Pwede na. Mabuting pastol na handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Nakikita niyo po? Teka.
balik ako. Babalik ako sa Zoom. Zoom. Saan ang Zoom ko? Yun. Meron pa po. Waiting lang po ako. Mukhang maaga tayo matatapos ngayon. Maiksi po kasi mga pagbasa. At gaya nga ng sabi natin, Good Shepherd Sunday. Meron po akong tanong. Go ahead, Brother Tonying. Andiyan naman si Brother Jun. Ang tanong ko, nasaan po si Brother Felix? Nasa Talavera po siya. Nasa Talavera, Nueva Ecija. Kaya panonoorin daw po niya itong ating recording mamaya. Kasi titignan niya kung merong magbabasa na niya. Ayan. Ano kaya ang pasalubong ni Brother Felix galing sa Nueva Ecija? Yan po ang hindi ko masasagot. Tanging siya lamang po ang makasasagot ng inyo pong katanungan. Sana langgunisa. Sana. Langgunisa. Oo nga, masarap ang longganisa dun, ano? Nebesia. Yes. Pag walang dala si Brother Bush, huwag lang natin sa pansinin. Alam niyo, itong gospel natin, matindi ang mensahe ito sa atin. Alam mo, ako personally, the number one reason why our membership dwindled o marami nang umaalis is not because nagsawa na sila. It's not because natabangan na sila. It is because we lack pastoral caring. Walang mabuting Hindi na pastor. silang naalagaan. No? Kaya sila, bilhin mo, dati, nung panahon namin na nagsimula tayo, pinagtsagaan natin na samahan sila ng 13 linggo. Tapos nung nakasama na sila sa ating komunidad, bigla na lang mawawala. Sayang yung pinagpaguran. Di ba? Kasi nga, simply because we lack pastoral caring. Kaya nga, isa itong dapat i-tama rin natin mga suggested PFO readings, PFO teachings. Yung pangangasiwa ba o pangangalaga? Pastoral care. Pastoral care. Importante yun eh. We are not there to run their lives, pero kailangan na pangalagaan din natin sila. Sayang eh. Sayang naman kung maliligaw lang sila. Ayun ang sinasabi mong kultura, di ba? Ibalik natin yung kultura natin. Oh. Brother Tom was partially right nung sinabi niyang the culture is talks about the seniors retreat. No? Pero ang culture talagang binabanggit ko rito, it's the way we do things. No, as couples for Christ. No? Na pag couples for Christ or missionaries for family of Christ. No? Na pagka nakita yun sa ginagawa natin, alam nila na MFC tayo. Yes. No? Alam mo, isa sa mga napapansin ko to when in a organization or in the church, pagka nalambingan ako magdasal, sa panalangin lang malalaman nila na couples for Christ ka ba? Couples for Christ. Yes. Kasi the way we pray. So, culture natin yun. No? Para may standard. Nung nabubuhay pa nga Kuya Oka, may sinabi siya about our culture. Sabi niya, our culture is like a belt. Parang sinturon yan that binds us together. Yun yung sinabi ni Kuya Oka nung buhay pa siya. Amen. So maganda rin na isama rin natin itong pastoral care kasi nga it's not about isa yun sa mga dahilan kung bakit tayo nagbibisit. Magandang tanungin rin sa kanila na ano ba kailangan nyo? No? Kasi we have to come up with teachings that is patterned by what our membership needs. Yes. Kasi binigay na ng Diyos yan, ready-made yan, ginawa na sa atin yan. May mga outlines sa tayo. Pero
dahil nga kakapusan ng oras, kailangan natin malaman which is needed at this point in time. Ayan, meron si Brother Sunny, sabi niya, kung hindi pa huli, ang gusto niyang maihatid ay si Jesus ay mabuting pastol na hinahanap si Brother Butch kahit wala rito. Si Brother Tunying yung naghahanap. Tsaka nga, bakit nga ba ganun? Parang hindi natin ginagamit yung salitang pastor. Parang ano yan, sa mga protestante ba yung pagkatawagan na yan? Mabuting pastol naman to, pastol. Not actually pastor, mabuting pastor. Pastol po. Mabuting Shepherd. pastol is shepherd. Hindi ba yung pastor din yan? So, pastoral care. Sa English po, ganun ang... Yung pastor kasi with an R basically refers to a teacher. the teacher. Tuturo. No? Yung pastol with an L is more on caring. Hmm. Title yung pastor eh. Title ng Title leader. kasi sila eh. Oh. Pastor Kibuloy. And I sing it to them. And then tsaka talagang more of sa nakapit na siya more of mga Protestants. Pastor. Tayo sa Catholic, parang Madungis na natin yung pangalan ng gamitin. pastor eh. Patila eh. Oo. Madungis na eh. Yun. Kasi naman hindi sila po pwede magkaroon ng priest. Wala sa kanila yung succession. Wala sa kanila yun eh. Wala yung succession. Apostolic, wala silang apostolic succession. Hindi sila legit. Tayo, meron ng diakono, may pare, may bishop, may cardinal, may papa. Oh, May hierarchy po kasi sa Catholic Church. Sa kanila, wala yung kaya galit na galit sila. I mean, hindi man galit na galit, kundi they abhor or they don't like it na meron tayong figurehead na nasa yung pinaka-vicar of Christ na dito sa earth. The person, Pero ang isa sa mga pastoral designation na kailangan rin bigyan ng linaw, yung salitang Monsignor. Kasi obispo, alam natin yung kanyang responsibilidad eh. Pare, alam rin natin ang responsibilidad bilang pare. yeah. Pero yung Monsignor, bakit nagkaroon ng gitna na posisyon? Monsignor. What does Monsignor actually denotes? Yung nga, hindi ko rin... Senior siya, matanda. Hindi, Ano yeah. no? I Jerome? think it's between between regular reverend tapos bago Most Meron- reverend. Most yeah, may reverendo pa eh. Reverend Father. Reverend Father. Most Reverend. Most- May very Reverend. May ganun pa yan. Anyways, May sinulat si Brother Sonny. kami sinulat ba? Ayan. And since At saka meron pa pong meron akong narinig. okay. Sa dinami-dami ng mga protestante, napakagagaling sa Biblia. Hanggang ngayon, wala pa silang natutukoy na santo. Kasi nga po, Hindi mo sila niniwala. ayaw nga nila nung Hindi sila naniniwala. hindi nga sila ganun naniniwasa sa intercessory praying kung kapwa mo na buhay na ganito. Nakagaya natin. Oy, pagdasal mo naman yung ganito. Pero sila ayaw nila yung kasi feeling nila patay na daw yung mga yun. Di ba Dapat sabi naman ni God, I am the God of the living, di ba? So ibig sabihin hindi patay yung mga yung mga iyon. Yan dapat si Brother Charles. Mas maraming alam yan. CFD. Oo nga. Brother Charles, Faith Defender. baka masagot mo si Brother Tonying. Ay, meron na po ba tayong Pipili na. Pili na po tayo.
Kasi malapit na po tayong ano. Yung pangalawa, pwede dagdagan siguro yan. Kaya tayo ay sumunod. Tumupad. Pwede din. Tumupad saan? Ayan, sa mabuting pastol, di ba? Para mas ano yung sumunod. Sumunod. Oo nga, parang Sumunod sa pastol. Kasi ano bilang leader. saka makinig, di ba? Makinig. Hindi, kapag sumunod ka, ibig sabihin, nakinig ka. Nakinig ka. Oo, tama. Okay na yan. Sa kanya. Sa kanya. Tayo ay Yan daw natin ang sa kanya. Makakakipuloy ka sumunod eh. Wrong direction tuloy. Hindi ba pwedeng lagyan na ano? Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos ay sumunod sa Kanya. Kasi lagi nandun yung children of God eh. Hindi, okay na siguro yan. Okay na po sa inyo to. Meron po bang tumututol? Si Charles saka si Brother Sonny. Brother Charles? Brother Sunny? Kindly voice out your agreement or disagreement on the Make it simple and Make it simple daw. So yung pangatlo na lang. ano? make it simple and concise na. So ano po? Decide po, decide. Kung yan ang napag-desisyonan, yan lang ilan. So okay na po tayo dito. Game. Yes, sa akin. Opo, yung number 2, tama. Yun. Okay. So punta na po tayo dito sa ating ano. Sulat na natin ito. You got. You good. You good. Wala ba kayong naobserbahan na karamihan ng mga picture ng shepherd, buhat-buhat niya yung tupa? Tanong, bakit? Bakit? Matigas kasi ulo ng tupa na yun. Tama ka, matigas ang ulo. Pero anong ginawa ng pastol sa matitigas ng ulo? Yun nga, binali niya yung ano, yung binti. Binabali niya yung binti, yung kanyang leg. Kaya nga, hindi makalakad yung tupa. Kailangan niyang buhatin. Oo. Kaya napansin niyo, either akap-akap niya o nasa likod niya. Sa likod. Yung tupa. Kasi yun yung mga pasaway na tupa. Kaya nga si Kuya Frank, napansin si Kuya Frank, meron siyang may tukod siya. Napudpud na lahat. Kasi kakasilo ng mga nawawalan tupa. Napudpud na yung kanyang tungkod. Kawawa naman. Kaya nga, ang Good Shepherd, lagi rin may dalang tungkod, di ba? Opo. Yung kung titignan nyo, meron siyang shepherd's hook. Ano nyo yung shepherd's hook? Kasi nga, pag kung mag-go astray, kakawitin nila para pumunta ulit doon sa line. Dito ang line. Totoo nga ba sinasabi nyo, pinapalo yung legs? Binabali po yung binabali niya. Yung leg. Para hindi na makakalakad yun. Kaya nga binubuhat, bro. Kaya binubuhat po. Pero gumagaling po yun. Madali pong gumaling ang mga tupa. Kaya dapat tayo din sa ating komunidad. Ayan nyo, pag nakikita kami ni Kuya Frank, babaliin na siya. Imumungkahay ko rin yan sa mga pasaway natin mga miyembro na baliin. Pero sabi nga niya, iba yung tupa sa tao eh. Pag binali na natin yung paanong pasaway na kapatid, daling kagad sa orthopedic. Sa orthopedic kagad dalhin yun para magawa ng lunas.
Hindi po, wala pong biro. Saan po natin mababasa sa scripture na binabali yung paa ng tupa? Ang alam ko, yung nakapako sa krus, binali ang mga paa. Maliban lang kay Jesus. Pero saan nga ba? Nasa scripture po ba yan? Nasa Bible po ba yung pinabali? Wala Wala sa po yan. scripture. Wala po sa ano Oo. yan. Pero nasa gawi po yan ng mga pastol noon. Alam mo kung Tama bakit ka, binabali ang mga buto ng mga crucified? Para, Alam mo ang dahilan? para masiguradong patay na sila. Correct. Opo. Pero si Kristo kasi nakita na patay na talaga, hindi na binali. O, pero ano ginawa? Pero nakasulat. Sinibat naman siya. Diba? Pero nakasulat sa scripture yun na hindi babaliin ang kanyang buto, di ba? O nga Not po, one pero of his bones nakasulat will be din broken. yung nakasulat din na sisibatin talaga siya. The Oo. blood and water will gush forth. Pero yung tupa, babaliin ang paa, walang nakasulat na gano'n. Wala po. Pero gaya nga po ng ng sinasabi ni Brother Jude, most of the depiction of the Good Shepherd is mayroon siyang karga-karga or suknong-suknong na tupa. Kasi nga po, ibig sabihin, kasi nililit niya naglilit siya. Yung mga tupa na yon na close sa kanya, masarap din pala maging pasaway kasi magiging close ka sa kanya. Which is true, di ba? Di ba? Kung sino naman yung di ba sinabi din yan sa hindi ko lang matandaan where in the Bible. Pero kung sino yung may mas mabigat na pagkakasala kasi siya yung pinatawa, di ba the more yung dapat na love niya dun sa pinagkasalaan niya. So, ganun din pala, no? Maganda yung reflection session ni Jerome. Paano natin maririnig ang mabuting pastol sa makabundong kinagagalawan natin maganda. kapag bingi tayo? Gumamit ng sign language para maintindihan. Tingnan mo, pa magsisimba ka sa Manila Cathedral, meron sila interpreter, di ba? Na gumagamit ng sign language. Pero ang tamang sagot talaga yan, through meditation. Kailangan. Kasi meron kaming elder dati, nasa MFC na rin. Sector head namin, household head ko. Sabi ko, bro, paano mo nalalaman na kausap ka mismo ng Diyos na sa kanya galing yan? Sabi niya, kailangan ng deep meditation. No? Parang daw yun parang binubulong sa kanya ng parang hangin lang. Yan ang paliwanag niya. Yun ang the way nakikinig siya kay Kristo. Through meditation. Meditation. Ang narinig ko po dyan, anong meditation sa Tagalog? Pag ninilay-nilay, pag ano ba tawag? Ninilay. Ito pamagitan ng pagdinilay. Visit the Blessed Sacrament. Oo. Magandang magnilay doon. Okay. Ako pagka may scripture reading ako at nagugulo kami dahil maingay yung aso rito, maingay yung kapaligiran, punta ako sa Perpetual Adoration Chapel. Malamig pa sa... Bukod sa gano'n, mainit na panahon. Tahimik. No? Brother Tunying, ano po yung maingay sa inyo? Yung niyan sa speaker yata yan. Hindi, pag naka-on yung kanyang mic. Microphone. Oo, yung microphone. Kasi si Brother Tunying, hindi lang natin nakikita. No? Pagka nilalapit yung bibig niya sa mic, tapos sabi niya, yan. Kaya, palagay ko electric fan. Static Ang sabi, ang pagkakaalam ko, meron akong narinig,
paano mo maririnig ang tinig ng Diyos? Ang sagot nila, kung tunay kang Kristiyano, ipinamumuhay mo ang buhay espiritu. Kasi iba daw po yung tumanggap ka ng, napuspos ka ng Espiritu Santo, pero hindi mo isinabubuhay ang spirit life. Mapapakinggan mo lang ang salita ng Diyos kapag ipinamumuhay mo ang buhay espiritu. Yung spirit life, di ba nga, meron tayong mga seminar, spirit life seminar, yun. Marami nakakalungkot, marami sa ating mga MFC member, servants, tumanggap ng Espiritu Santo sa ating paglilay hands. Pero hindi naman isinasabuhay ang buhay espiritu na dapat. Kaya nabanggit niyo yung nabanggit niyo yung teaching, no? Ang malungkot na bagay dito, hindi lang sa ating komunidad, kundi sa ibang mga community rin. Kapag may mga teaching tungkol dito sa buhay Kristiyano, ang ganda, lalo na yung pag-deliver ng speaker, napakaganda. Pero yung dapat makinig, absent. Diba? Absent sila. So, paano nila malalaman kung absent sila? Kaya tayo, na nakinig tayo dun sa mabuting balita, tingin ko, responsibilidad natin yun para ibalita dito sa mga absent. Kasi, being a pastoral caring, kailangan natin ibalita sa kanila. Kaya Brother Alex, tawagan mo mamaya si Brother Boot, pag-uwi niya, at ipaliwanag mo kung ano yung mga napag-usapan dito. Recorded naman Recorded to, naman June. to. Isa rin sa mga nasusulat, ang responsibilidad, hindi ka kailangan gawa ng palusot. Nasusulat yun. Salmo 120 yun. Umabot, sa alam mo ba na 119. umabot na ng Italy itong ating Oo, natutuwa nga ako. Nakatuwa naman. Are they going to sumali? Sabi nila, gusto ko sumali. So, isa kasing hindrance, kapatid, yung time difference. Ang Italy kasi is around 7 or 6 hours ang difference. 7, Natouch nga ako natouch ako na sabi niya, marami akong natutunan lang sa mga pinag-uusapan ninyo. Kung maaari, huwag nyo na isama yung mamang mataba kasi naguguluhan kami. Wala naman sinabing gano'n. Meron, sinabi. Kaya nga naiyak maraming ako mataba dito. Wala namang mataba dito eh. O may announcement na si ano. Pwede kong mag-modify yung gitna, yung hugot. Sige, brother. Sige po. Paano natin maririnig ang tinig ng mabuting pastol sa maingay na mundong kinagagalawan natin? Ayun. Maingay ba tayo? Kaya nga hindi narinig yung tinig ng pastol. Maingay tayo. Makamundong. May pinatatama ka ba, Brother Hector? Hindi. Kasi gusto ko lang liwanagan kasi nga sa may pinatatamaan ka lang. Maingay. Na mundong. Maingay. Sa maingay na mundong kinagagalawan natin. Yun. Tama na po ba? Sa akin, okay na yan. In my opinion. Okay po. I mean, baka meron pong nakikita yung iba na hindi ko nakikita. Tama po ba? Okay yan. Yung tanong na handa ba tayong ialay ang buhay natin para sa ating kapwa? Mahirap yan, Brad. Para sa akin, magpakatotoo tayo. Mahirap yan. Si Kristo lang kayang gumawa niyan. Mahirap yan. Ako, sabihin ko sa inyo, hindi ko kaya yan. Yung mag-alay ng buhay. Parang sacrificial na yan. Parang martyrdom. Siguro kasama sa teaching yan eh. Hindi na lang siguro buhay o oras na lang siguro. Kasi not all times na hinihingi sa atin ng Diyos yan eh. Yung handa ba tayong ialay? Kaya nga nakakalungkot eh. Marami tayong sundalong namatay sa pagtatanggol ng ating bansa. Pero yung Pangulo ni Tunying gustong ibigay ang Mindanao.
Tatanggalin ko po ba? Hindi, wag. Okay lang. Kasi nga, kailangan mo sagutin eh. Opo. Sinagot ko lang para sa akin, hindi ko kaya. Alam nyo, Hindi ko kaya. mahirap para sa atin, no? Pero Oo. may mga banal na nagpakita na niyan, like sino na nga yung Marian yun, the Brother Jerome, nandun sa Si Alex Separation. Diamco. I wish. Hindi kasi ano naman daw yung martyrdom eh. Dalawa naman yan eh. I mean, si ano na ang pangalan nun? Yung nag-switch siya dahil doon sa tatay. Nandun sila sa camp, sa Auschwitz. Alex? Brother Alex? Si Colby. Maximilian Colby. Maximilian Colby. Si Maximilian Colby. Yes, Brother Sunny. Doon sa hugot na handa ba tayong ialay para sa ating tanong ba yan? Oo, Tanong hindi. What I mean is tanong ba yan na yung tawag dito? Parang yes or no? Yeah. It's a challenge, more of a challenge. Kaya nga, mas maganda Para tanggalin na lang. imbis na handa, paano ko maiaalay ang buhay ko para sa ating kapwa? Yeah. Paano? Paano na lang? Follow-up question yan. Patapos tong tatanong mo kung handa ka, sabi mo, oo. Ano? Secret. Oo nga. Secret. At least sinagot mo. No? Biyaya kasi yan eh. Grace yan eh. Oh, grace ito eh. Diba, Not everybody is called to be martyr, di ba? Pinili naman talaga ng Diyos kung ano. Palagay ko paano ako makapag-alay? Ano po? Paano makapag-alay? Makapag-alay? Paano ako? Makapag-contribute o makapagbigay o paano ako bago na po yung babaguhin na po yung talaga. Paano ako makapag-alay? tayo doon ng buhay ko? Oo. Sa actual meaning niya, lumayo na po tayo. So, paano pong gagawin natin? Magbahagi. Yun. Pwede din makapagbahagi o makapag-alay. Paano ko maibabahagi ang aking buhay para sa aking kapwa? Ganon? Parang mas makakon pa yun. Mas okay pa yun. Mas na siya, melo. Kasi bahagi na lang eh. Bahagi ng buhay ko. Yung daliri ko lang ialay ko. Pwede yung paa, uhod. Tama po ba? Next month po. Ayan, naging melo na siya. Pero, kasi sa akin, naintindihan ko yung nilagay ni Brother Jerome kasi it's more of, it's answerable by yes or no, and also, it's a challenge. Kasi nga, hugot di ba? We may not be called to be martyrs, but still, pwede naman natin nga maialay yung buhay natin. Like sa mga ginagawa po natin di po ba sakripisyo rin yun para sa ating kapwa? To spend time diba yan nga yung sa ngayon yun nga yung maibibigay mo sa sa mga friend mo is kung meron kang time sa kanila, di po ba? Sometimes hindi naman buhay talaga. Paminsan kahit na yung service mo lang Service yun. Service, diba? Opo. Ganun na lang. Kumbaga, yung sinabi ni Brother John na lagyan ng second question, lagyan dun sa dulo. Paano? So, babagot ko ulit ito? Hindi, okay na yan. Okay na yan. Handa ka bang? Paano na yan Handa ka bang pumunta sa isang handaan na pagkatapos mong kumain, ikaw rin pala magbabayad? Ganun ba? Ganun mga tanong. Tama ba yun sa reflection question? Brother Kunyingo? Kasama yun kasi alam naman natin na may nag-iimbita Oo nga. Di ba? At least
At least may nag-iimbita. Gusto mag-Sharon pa kayo eh. Open invitation pala. O, may Sharon pa daw. O. May iba lang ako. Bakit Sharon ang tawag sa mga taong nagbabalot? Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong Okay. So galing doon sa kanta na yun. Opo. May mga dahilan pala yan, ha? Parang yung love team namin ni Mrs. Di po ba? O, paano po? May tanga na ako na Bibles. Ay, oo nga pala. Makinig sa... Brother Charles, pakita ka. Please. Ah, Yun. Oh. wala ako ng Nakita Bible yung ko. kagwapuhan. Wala ako ng Bible sandali. Sige po. We're waiting. Balutin. Busog. Wow, ang ganda ng Bible ni Brother Tonying. Busog. Kaya napapansin niyo si Brother Tunying maraming tanong. Kaya Kasi lagi di siyang Biblia yung kanyang basihan. Ano yun? Hindi Menu? Biblia. Wala doon yung salita. Puro pagkain yung sinabi niya, busog. Puro pagkain yan eh. Okay, 1, 2, 3. Smile everyone. Dali lang po Asan na ba yung LBS natin? Ito po yung Control. ito po yung dokumento sa LBS. Ito pinamigay nila kapag pumatid ka ng LBS. Ito po binibigay. Buti pa sila may ganun, no? Smile. Buti, binigay lang sa'yo. Ako, binili ko pa yan eh. Binili ko pa sa Shopee. Magkano yan? Busog. Ano rin? Nabusog ka naman. 300 plus din, alam ko eh. Nakabubusog naman yata eh. Ba't ayaw mag-appear ng Bible? Kailangan nasa baba talaga siya. Okay na ba? Oo. Okay na po. Sila na. Yan, okay na po. Okay. Busog na, busog na. Busog na tayo. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga sharings. At Okay. sa lahat po ng mga nagbasa. Makita-kita tayo kay Brother Hector sa Miyerkules. Ayos. Next Wednesday na. See you. Opo, see you po, Brother John, naunawaan mo ng fusion tsaka axe and rounds. Pero sa totoo lang, hindi ko masyado napakinggan yung kanina kasi nga, ang napansin ko lang sa kanila, yung lalo na yung mga speaker natin, monotony. Yung kanilang kanilang monologue, parehong tono. Tapos bigla na lang silang iiyak, di ba, Brad? Pag nagbabasa sila kasi na talagang nai-emote sila eh. Nai-emote sila. Tinatamaan sila. Tinatamaan sila doon. Ano yan? Magko-closing na? Closing prayer na po daw. Opo. Okay. Game na po. Sige po. Okay, mga kapatid, ilagay natin muli ang ating sarili sa presensya ng Panginoon at sa katahimikan ng ating puso at isipan, sabay-sabay natin siyang papurihan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal namin Diyos Ama, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa kalugyo pong mga biyaya at pagpapala. Lalong-lalo po sa inyong presensya sa pagkakataong ito, naming pinagnilayan po ang iyong mga salita. Salamat din po Lord sa biyaya ng kaalaman, pangunawa, at kapayapaan sa pag-iisip na pinagkaloob mo po bawat isa sa amin para matagumpay namin mapag-aralan ang iyong mga salita. Merciful Father, as we come to end our activity, liturgical Bible study, we continuously pray, Lord God, for your love, your mercy, your healing and forgiveness. Para sa aming lahat po na nandito ngayon, Panginoon, kasama na po, Lord God, ang mga mahal namin sa buhay. We also pray, Father God, naway patuloy niyo kaming puspusin ng iyong banal na Espiritu, manahan bawat isa sa amin, para kami po'y patuloy na gabayan sa lahat ng aming gagawin. Pangunahan kami sa lahat ng aming mga plano at desisyon. At higit sa lahat po, kami po'y proteksyonan sa lahat ng kapahamakan at may layo kami sa anumang tukso.
Yes, Father God, dalangin din po namin na pagkalooban niyo kami ng mapayapang pagtulog ngayong gabi. Para sa kinabukasan, magkaroon kami ng mapayapang kaisipan, sapat na lakas at kakayanan upang harapin muli ang lahat ng hamon na darating sa aming buhay. Maging instrumento nawa kami ng iyong kabutihan at pagmamahal, lalong-lalo na Panginoon sa aming kapwang nangangailangan. Para sa lahat ng ito, Panginoon, itinataas namin ito sa makapangyarihan pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon. Ganon din, Lord God, pamamagitan po ng banal na Espiritu and for the intercessions of our Holy Mother. Let's pray the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, Hallowed hallowed be thy name. Thy kingdom come, be done on thy earth. will be done, on earth as it is in heaven. Give us this Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not in temptation, but but deliver us from evil. Amen. For yours the kingdom, the power, and Power and the the glory. glory, now and forever. Forever. Amen. Amen. Mary, full of grace, the Lord is Lord with is with you. Blessed are you among among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. 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 Glory Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son Son, of the Holy Father, the Spirit. Son, Holy Amen. Spirit. Amen, amen, amen.